Sa video na ito, ihahatid ko kayo sa isang kwento ng takot at kababalaghan sa isang dormitoryong puno ng misteryo. Isang estudyante ang nakakita ng lumang gitara at nakarinig ng mga kwento tungkol sa mga nilalang na naninirahan doon. Sa kanyang paglalakbay, nakilala niya ang isang diwata na nagbigay sa kanya ng misyon para makaligtas. Pero sa huli, ang kanyang pagtitiwala ay nauwi sa isang nakakakilabot na katotohanan na magpapakilabot sa inyong gabi. Huwag kayong bibitaw mga kaibigan, dahil ang kwentong ito ay puno ng mga baliktad na pangyayari na hindi nyo inaasahan. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Gino at gusto ko lang sanang mag-share ng isang kwento na narinig ko sa isang kakilala ko dati. Hindi ko po alam kung totoo ba talaga ang kwentong ito o gawa-gawa lang ng kakilala ko. Pero sa tingin ko naman ay totoo ito kasi hindi naman siya mukhang sinungaling. Ang sabi niya ay ito raw ang pinakakatakot na nangyari sa kanya. Isang estudyante raw na lumipat sa isang dormitoryo na maraming kwento ng kababalaghan. Nakakita raw siya ng lumang gitara sa sala ng dorm. Narinig niya ang mga kwento tungkol sa mga dating residente ng dorm na hindi na nakalabas dahil sa mga nilalang na nakatira doon. May isang lugar raw sa campus na tinatawag nilang gubat. Doon daw siya nakakita ng diwata na nagligtas sa kanya. Narito po ang buong kwento niya. Nakakita ako ng lumang gitara sa sala ng dorm. Sabi ng mga kasama ko, pag-aari raw yun ng isang dating residente na hindi na nakalabas ng dorm. Isa raw siya sa mga biktima ng mga nilalang na nakatira sa dorm. Marami na raw ang nawala sa dorm na yon. Kaya nga raw may mga kwento na haunted daw yon. Pero sa tingin ko ay gawa-gawa lang nila yon para takutin ako. May mga pagkakataon na naririnig ko yung gitara na tumutunog sa gabi. Minsan naman ay nakakakita ako ng mga anino na gumagalaw sa paligid, pero hindi ako natatakot. Pinapalampas ko lang yung mga yon. Ang pinaka natatandaan kong nangyari sa akin ay yung gabi na lumabas ako ng dorm. May lugar sa campus na tinatawag naming gubat. May mga puno kasi doon na parang gubat. Sabi ng mga kakilala ko, may diwata daw na nagbabantay doon. Sabi nila, wag na wag daw akong pupunta doon ng gabi. Pero syempre, hindi ko naman pinakinggan yun. Wala naman akong ibang makitang lugar na mapagpapahingahan. Kaya doon ako pumunta. Nakita ko yung diwata na sinasabi nila. Lumitaw siya sa harapan ko. Ang ganda niya. Kahit na may kadiliman, ay kitang-kita ko yung kagandahan niya. Nagpakilala siya sa akin. Siya nga raw yung diwata na nagbabantay sa gubat. Sabi niya sa akin, may mga nilalang daw sa dorm na gusto akong gawing alipin. Kailangan ko raw hanapin yung bato sa ilalim ng gubat para makaligtas ako. Naniwala naman ako sa kanya. Pumunta ako sa ilalim ng gubat at nahanap ko yung bato na sinasabi niya. Pero nung bumalik ako sa kanya, nagbago yung anyo niya. Hindi na siya yung magandang diwata na nakita ko, parang naging aswang siya. Yung mga mata niya ay naging pula at yung mga kuko niya ay humaba. Sabi niya sa wakas daw ay matitikman na niya ang kaluluwa ko. Doon ko lang nalaman na niloko lang pala ako ng diwata. Hindi pala proteksyon yung bato na hawak ko, kundi isang paraan para itali yung kaluluwa ko sa dorm. Lumitaw yung mga anino sa paligid. May mga nilalang na lumitaw mula sa dilim. Nakipaglaban ako sa kanila, pero syempre, wala naman akong laban sa kanila. Nung magising ako, nasa madilim na sala ako ng dorm. Hawak ko pa rin yung bato na may kakaibang liwanag. Sabi ng mga kasama ko, buong gabi raw nila akong hinanap. Pero hindi nila ako mahanap. May isa kaming kasama sa dorm na hindi na bumalik. Siguro ay isa siya sa mga biktima ng diwata. Mga kaibigan, ang kwento natin ngayon ay nagpapakita na hindi lahat ng maganda ay mapagkakatiwalaan. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan. Tandaan, sa dilim ng gabi laging may nagmamasid. Paalam.